So, yo, what up mga kamaster? Andito naman tayo sa chart natin, gold sa USD. And for today's video is papakita ko po yung analysis. Pasensya pala, medyo maingay dito sa amin kasi malakas yung ulan. Tapos wala pa akong mic na anti-noise. So, yun. Badly sorry for that. Pero pag naka-order na ako nun, bawi lang ako. So, yun. Malakas yung kidlat at ulan. Tapos ngayon hindi ko napahabain to, so let's go. So bukas mag-o-open na naman yung market, yung forex. So another opportunity na naman for us retail traders to trade. So right now Sunday evening, ito yung mga time ng mga traders, mga retail traders na magpa-plotting or mag-identify kung saan pwede mag-bounce si price or saan price yung need niya i-respect at mag-entry yung retail trader. So yun, let's go. And Ipoy here, good evening pala sa inyo. Pasensya na pala sa background ko, maingay kasi may kidlat at ulan. So pasensya na din sa boses ko kasi ito lang talaga yung boses ko at inuubo pa din ako. Alright, so let's go. So, unang-una, plot lang natin yung mga basic. So, stick muna tayo. So, punta muna pala tayo sa H4. Tingnan natin. So, as we can see, meron na tayong bearish engulfing dito sa tawag nito, H4. Ito. Meron tayong mga bearish engulfing. Tapos, yung mga buyers nag-thought at isa na ako doon na pupunta dito sa area na to. Pero, yung ginawa ni price is bagsak siya. Kasi based sa point of view ko, yung nirespect niya is lang bandang dito. Yan. Para siyang QM. Pwede, pero hindi ko mako-consider na QM to kasi yung low kasi niya, yung low niya, hindi niya binasag tong low na to. Ito, hindi pa niya. O siguro babasagin niya tong low na to, pero in this area lang is nirespect niya. So, pwede din tayo mag-plot dito ng resistance rectangular. So, yun. So, yung bias natin is selling kasi may confirmation tayo na dito sa higher time frame na ito yung high, ito yung low, ito yung high, tapos gumawa siya ng panibagong lower low, lower high. So, kung pagbabasihan natin, ito yung niya, ito yung low niya sa previous. Tapos ito yung low. So we're expecting na yung shoulder niya is dapat nandito. Pero yung shoulder niya is nandito, malayo lang. So yung price is already happy naman. Lagyan lang natin ng rectangular dito. So yun, may na tayo, may bias na tayo na falling siya. Tapos meron pa siya ditong strong bearish candle. So we'll observe na lang what will happen by using our plotting. By knowing the probabilities. So let's go. Punta agad tayo sa M5. Bakit M5 master? Bakit M5? Syempre dito ako nasanay sa M5. Hindi na ako sa M30, hindi muna ako sa sa H1 ganun. Dito lang tayo sa M5 kasi we are on reliable sa pagsabay ng kanyang footprints sa trend. So kagaya lamang dito nung na-entryhan ko lately, kagaya dito, mga ganon, mga ganyan, tapos may QM pa dito, duplicate lang natin, clone pala, sorry, ganyan, tapos nasundan pa siya dito, marami siyang entries after ng pag respect niya dun sa sa H4 na yon na zone na rectangular. Excuse me. So yun, ganyan. Tapos yung last entry ko sa pinaka last entry ko sa last Friday is bandang area na to. Para lang siya, SBR lang siya, ganun. Support becomes resistance, ganyan. Dito ako nag-try ng full margin. Hindi naman full margin, yung multiple entries, ganun, mga
3 to 4 entries, I think. Ganun. Nag-scalp lang ako dito. Tapos pag down ng price, pag down niya dito is ano siya, running blues na siya. Tinipi ko na yung iba. Tapos nag-iwan ako ng isang position, and nag-set na din ako ng trail stop in case na bumaba pa siya lalo. Edi okay, kasi okay naman mag-hold. Swap free naman yung tawag na to, account ko. So yun. So ano pala, hindi na ako sasalita pa ng iba, kundi i-identify natin yung possibility na puntahan ni price. Puntahan. So dito pala yung current price niya. Ganun. Dito, although may QM siyang na build, as I've seen dito. Saan ba yun? Ito, bandang area na to, may QM siya. Pero yung ginawa ni price is hindi siya nagpump naman siya, pero ni-respect niya tong area of level na to. So pagka gantong scenario, medyo choppy siya, tingnan, puntahan nyo sa M1 kung may setup ba siya. So wala naman tayong ibang tinitignan, kundi lang, setups talaga. Yun, punta tayo sa M1. So as we have seen here, mga kamaster, meron siyang base dito for me. Pero pag ganito scenario, hindi ako mag-entry kasi choppy siya. Kumbaga lang kasi to, rejection sa higher time frame. So blind lang siya. Super blind lang natin entryhan pag sakali. Hindi natin alam, baka tutulo bigla or ganun. Pero pag pinuntahan natin sa lower time frame, may mga piniprint naman siya. Pero ako, much better talaga na mag-entry pag may solid talaga na candle. Ganun. So yan, ito yung ginawa niya. Tapos nag-print agad siya dito sa M1 ng SBR. Minamadali. Ganyan, minamadali niya. Tapos nag-down na siya. Tapos sabihin ng mga SMC users dito na may demand nila. Ganyan. Tapos init lang dito, although TP sila, ganun. Running profits pala. Tapos hindi umangat. Tapos nag-print lang lalo ng SBR, ganun. Nag-print lang siya lalo ng SBR. Ganyan. Nag-print lang siya lalo ng SBR. Tapos after that, nag-ranging siya dito. Ranging na siya. Tapos titignan natin yung mga lows niya. Tingnan niyo lang yung lows. Ito, low. Itong low na to hindi binasag sa panibagong low. Itong low na to hindi binasag siya, pero yung first low hindi binasag. So kumbaga ranging siya dito. Ranging undecided, hindi niya decision na bumaba talaga. Yung ginawa niya is ranging, ganun. Ranging, tapos nagpumping siya dito. So kung titignan natin to sa M15, yun, mga yan. Hindi pala sa H1, sa higher time frame. Tingnan natin yung mga wicks lang yan, wicks. Yan, mga wicks. Sorry guys, ang ingay talaga sa amin. Lakas ng ulan at kidlat. At ulan at kidlat. So yun, pagpuntahan natin yan sa H4, dito pala yung rejection niya. So hindi natin alam kung mag-entry tayo ng sell, tutulo pa siya ng tutulo. Pero baka reversal to siya, or retracement, ganun. Pag pag pumping or pullback niya after massive down, ganun. So yung gagawin na lang natin dito is mag-antay tayo ng fresh zones. So paano ba yung mga fresh zones? So for me, let's say itong scenario na to, syempre pumping siya dito. So yung gagawin ko dito is magpa-plot ako ng support that turns to resistance, tapos ganyan. Bakit dito, idol? Bakit dito, master? Kasi may nakita ko ditong area of base. So, kumbaga supply to sa iba, ganyan,
pero mas kino-consider ko tong dating support na nag-breakout, naging resistance, tapos nag-iwan dito ng base. So there's a possibility pagka yung price, yung scenario niya, let's say dito sa M1, balik muna tayo sa M1. Sa M1, for me lang, meron na siyang QM na na-form dito sa M1. Meron na siyang QM na na-form. Ganyan. Ito yung wait lang. Ito yung first shoulder, ito yung head, tapos ito yung shoulder niya or pullback, tapos pumping na siya, ganun. So pagka scalping kayo, pwede kayong mag-abang dito sa mga area na to. Dito, pero respected na siya pag dito tayo nag-plot. Ito yung resistance, tapos may base, tapos pagka ganyan, nag-retrace na siya dito or nag-respect na siya. So yung gagawin natin is bandang area na to. Yan. Try natin, ganunin. Okay lang kahit malakihan yung zone, ganyan, kahit ganyan nyo pa yan, kasi M1 lang naman to. So pwede kayo mag-ano dito, entry, depende sa inyo, nasa sa inyo na yan. Pero hindi to as signal. Kasi yung sa akin lang, potential zone na pwede siya dito magpo-pullback, area of resistance, tapos may base. Pero master, nag-respect na dyan pero hindi natin alam, baka mag-respect ulit siya dito, tapos pump ulit, ganun. So right, balik tayo sa sa M5. So yung potential zone ko dito, delete ko muna to, hindi na lang, okay, ganyan na lang. So yung potential zoning ko dito, yung possible niya is aangat talaga to for pero depende pa din yung price, depende pa din. Pero for me, based on my point of view, gaganon yan, tapos aangat yan, gagawin ng higher high, higher low, higher high, tapos after nyan babagsak ulit yan. Pagka babagsak ulit yan, either magpo-form siya dito ng QM, ganyan, mag-form ng QM, tapos bagsak, tapos another lower high, lower low, ganon, ganyan lang yung scenario niya, yung mga abangan. Pagka pullback na siya or going down na siya, pag nag-abang pa din kayo ng buy, possible na abangan nyo tong area na to, area of resistance, ganyan. Tapos nasa sa inyo na yan kung mag-entry ba kayo, kung pasok ba sa plan at psychology na decision nyo, ganun. Tapos yung price medyo malawak pa dito sa taas, there's a possibility pa din aangat siya, boom, aangat siya. Pero pagka ginawa niyo yung price in the coming days, ganyan, paangat siya, ganyan. Pagka ginawa niya is gawa siya ng QM dito, bagsak, tapos shoulder, lower low, lower high, tapos panibagong lower low, ganyan, lower low, tapos panibagong lower high. So pagka sa area na to, itong mga lows na to, pag binasag niya to ng matindihan, possible na aabangan naman natin yan for SBR, ganyan. SBR lang, powerful yan. SBR, ganyan. Tapos falling down, tsaka lang, pagka may confirmation tayo na ano ba yung confirmation ko, majority rejection, ganyan, valid yan na SBR or RBS pag may breakout, ganyan. So ganun lang. So yun yung pagka nakita nyo yung first scenario, pag buying kayo, ulitin nyo lang tong video na to. Tapos pagka selling, ganito naman, ganito, possibilities. So yun lang mga kamasters, and sana sana maintindihan nyo. Ulit-ulitin nyo na lang video. Sorry kung maingay sa labas kasi umuulan, kumikidlat, ganun ba sa Tagalog, kumikidlat or kidlat, yun, basta kidlat at ulan. Meron kami dito ngayon. Tapos ulit-ulitin nyo lang yung video na sinabi ko.
So don't forget to subscribe, and Ipoy here. God bless everyone. Happy Sunday.